Good morning, good sa tanan. Morning. Morning, welcome good sa tanan nga rin subong nga aga. Sa atong nga pag-start, let us prepare our hearts and minds to worship the Lord our God. Sa pag-start sini, let us pray silently. I love you. Sa pagsugod, kantahon natin natin opening song. Let us sing Love Lifted Me. Let us sing the first and the third stanza. Ready? Sing. I will sing and give him sing. I've worked heavens for sure. Very deeply stand within, sinking to rise no more. But the master of the sea, heard his despairing cry. From the waters lift their will sing fire. Love lifter me, love lifter me. When nothing else will have, love lifter me, love lifter me, love lifter me. When nothing else could help, love lifter me. Last stanza. Souls in danger, look above, Jesus only saves. He will lift you by His love, all the every ways. He's the master of the sea, Heals His will obey. He has heard your wash and feet you saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else would help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else would help, love lifted me. Salamat Git sa ating pag-call to worship. Let us request Miss Carlota Salinas. And sa ating opening prayer, yung request na magkaroon si Pastor Salinas. I will be reading from the book of Psalms, chapter 34, verses 1 to 20. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto him and were rejoiced, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him, and straightened out above his trouble. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and delivereth them. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye kings, for there is no want to them that fear. The young lions do love and suffer hunger, but they that seek the Lord shall
not want any food. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you to fear the Lord. What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good? Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open to their prayer. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from Jacob. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh to them that are of broken heart, and saveth such as he of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. He keepeth all his bones, not one of them is broken. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteous shall be desolate. Verse 22. The Lord redeemeth the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be ashamed. Magkapangamuyak kita sa siniginion. Let us pray. Father God, Lord, we bow down before you again. Thank you so much for your words. Kaamon Ginoo na batian sa inyong kagahon, ikaw Ginoo ang amon gamitan. You are our protection. And you bless your people, Ginoo, na nagkakilala sa inyo, Ginoo. Lord, sa siniginion, we declare in our hearts that you are our Creator, our Savior, our Sustainer sa amon Ginoong kabuhi. Salamat ni Ginoo sa inigligan ng mga netlaw na ikaw Ginoo matutong na kapadayon sa pagsabat sa amon pangamuyo, pagbantay sa amon kapag imunok sa tanan namon ng mga kinailangan. Lord, matuod Ginoong madamo kami Ginoo sa kinatubang ng mga troubles sa amon pagpangabuhi. Lord, matuod man ang imo Ginoo mga promesa, mga saad sa amon, that you deliver us all sa amon Ginoo ng mga troubles sa kabuhi. Nagapasalamat ni kami Ginoo sa pagsabat sa amon mga pangamuyo, pagbantay sa amon, pag-ayo sa amon mga ginabantay. Sa mga blessings Ginoo ngay mo gipasagahay, we praise you and we thank you. Lord, wala na kami Ginoo sa iban Ginoo nga pagabalikan sa pagdayaw kag pagtimaya kundi ikaw lamang Ginoo. Sa silingan Ginoo, nagapangayo mo kami Ginoo sa patawad sa among mga kasalanan. Agod walay sablag sa among tagipusoon sa pagsimba sa imo sang tingpit Ginoo. Nga malipay namon ikaw Ginoo. And the reason that we are here together this morning Ginoo, among nga magtimaya, malipap namon ang imong ngalan, mabalik sa imong Ginoo ang pagdayaw kag pagpasalamat. Ginoo kabay ining amon pagsimba sa imo mangingisap ka mahumot nga halad dira sa trono sa imong tugay. Pakamayo ang tagsa-tagsa mga kauturan nga nagkari, imo ginakita Ginoo ang ilang mga efforts, ang ilang mga sacrifices. Lord, ibalik ang pagkakamaan. Lord, ginatugyan ginamon tanan, ginabalik sa imong tanang pagdayaw sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag magluwas. Amen.
Sa pagpadayon, before kita mga pamati ang mensahe nga ihatag sa ni ang mensahe sa Ginoo nga ihatag sa ni Pastor Robert Sumugad. Magpapamati kita sa special number nga ihatag man sa ating subong ni Crystal Carlota ni Pastor Sumugad. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon lang nakita, ganda ng mundo. Salamat sa Diyos, at ako'y binago. Tanggapin ko si Jesus aking Diyos. Ako ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama. Bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Mapawag aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. May ganda ring buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin siya. Thank you so much, Gid. Kahit sa siningation, magpapamati kita sa message niya tayo sa balita sa Yakup. Good morning, everyone. Good morning. Kanami sa Ginoo, kanami sa gagahon, no? Do may aircon lang kita, no? So natural yung aircon.
wala iya sang bayad. Kabugnaw sang palibot. Nag-enjoy din kita sa pagsimba sa Ginoo. Kay ang Ginoo naghatag sa aton sang anong kaadlaw sa isa ka semana nga magtrabaho. Kag ang ikapito amo ang pagsimba sa iya, no? So, kanabi ba lang nagasimba kita bala sa Ginoo nga wala kita sa nga ginapaminsan nga iban kundi ang mabalik sa iya ang pagpasalamat tungod sa iya katutom kag kaayo sa aton nga kabuhi. Okay, sa sininga tinion magatuon kita sa pulong sa Dios kung makita ini sa Ephesians, no? Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Kung may ara ka mo dira nga mga Bible, palihog bukas sa inyong nga mga Bible, electronics or hard copy. Magabasa ko diri sa English nga version, King James version. Okay? Mayo siguro basahon naton ini responsibly. Magauna ako sa verse 1, magasunod ka mo sa verse 2. Bulos-bulos tugtog matapos naton ini sa verse 10. Okay? Ephesians chapter 2 verse 1 to 10, ang pulong sa Ginoo nagasiling, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, this spirit that now worketh in the children of disobedience. among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh, and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. and raised us up together, and seated us together in heavenly places in Christ Jesus. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Dunganan natin verse 10. For For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iya mga pulong, magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid Ginoo sa sining nga kayunan, na ginhatag nimo sa amon, that we can open your holy words, O God, sa sining nga aga. And we need you, O God, agud mahang panamon ining imo mga mensahe nga amo na basahan. Let your Holy Spirit teach us and give us, Lord, heavenly wisdom. Kabay Ginoong nga mangin ikaw ang amon speaker sa sining nga kaagahon. And Lord, we take authority in the name of Jesus. We command every spirit of the enemy to live in Jesus' name. Cover us, O God, with the precious blood of Christ. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ining amon pangamulyo. Amen. Okay, no? So, welcome kitang tanan. Kanamin na kadamo sa aton subong. No? Ginama't-amat naton kung ano pa kita ang pwede natin nangimo agad nga makaiko kita, no? So, for the meantime lang ni, kaya ang Ginoo man mag-provide sa aton sa place nga sa diin makatipon kita. About 250 years ago, may isa ka tao nga sa diin naghimo siya sa o nagsulat siya sa isa ka hymn, no? So may mga nagaubra sining kinakanta naton lang nga mga hymnals, no? May ara dira nga isa ka tao kag introduce sa aton one of the most beloved English hymns ever penned, no? Isa ka hymnal o kung isa ka kalantahon kag ginakanta gani ini sang mga kabataan. Kananamian ko sini nga ambahanon kay lain-lain nga language lang tao ninyo bla sa YouTube, no? Lain-lain nga version pati ang Ilocano nagkanta sini, no? Ina nga ambahanon amo ang Amazing Grace, no? Batian niya ng Amazing Grace. Yes. Amazing Grace, how sweet the sound. So damo-damo na siya nga version. May mga kinat sila, may mga ilinsik, may ara nga Ilocano, may Ilonggo, may English. Kag ang nagsulat sila is
a former slave ship captain. Nga iya kabuhi siling niya, hindi ako magpati nga ang Ginoo magigugma sa akon. Kay ang iya nga trabaho sini ang magbaligya sa mga tao. Mga slaves, mga African, mga black African nga mga tao. Kag siling niya, hindi ako magpati, nga batulon pa ako sa Ginoo. That is why, ara sa lyrics sang iya, nga kalantahon, ang Amazing Grace, nga nagasiling, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Isa ka makasasala, nga kasubong na kon. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sang una, makasasala ako. Siling niya, I once was lost, nadula ako. Wala ako nagakilala sa Ginoo. Ang akon nga ginanegosyo mga tao, mga slaves, ka makita nimo ang mga slaves sin una daw sapat ang pagtratar sa ila. Mayo lang gani kay may isa ka tao nga ginraise, isa ka presidente sa Amerika, si Abraham Lincoln. Nga the great emancipator, anong mo sa lingon sina, kay gindula niya ang slavery sa Amerika. Kay sining niya, bisan ano ang aton nga color, kung kuhaon mo ang aton nga panit, we have the same color. Correct. Di ba la? Kay tao kita, ang panit, hindi niya siling niya nagapakita nga lain sila, kundi gingamit man sila sa Ginoo. Gintuga man sila sa Ginoo. Kag nakuha niya ini nga inspiration ni John Newton sa pagsulat niya sa sininga nga hymn, kasi niya ari diri sa pulong sang Dios sa 1 Chronicles 17:16 sang si Haring David nakasala sa Ginoo kag ginpatawad sang Ginoo si Haring David kag ginhatagan sa magpakamaayo. Ano ba lang kasaysayan ni Haring David? Nagaling siya sa pagtabakero. Alin sa bakiro, pakadto sa trono. No? Kasi ni Haring David, who am I? Oh God, oh Lord God. Nya sino ba na ako? Nga higugmaon. And what is my house that you have brought me this far? Kag sinugid ba na ako? Kag sinugid ang amon nga pamilya? Nga sa diin, halin sa pagkabakiro, gindala ni mo ako dito sa palasyo. Isa ako ka makasasala, hindi ako takos. That is why, amuning nakita naton diri nga nag-inspire sa kay John Newton sa pagsulat sang Amazing Grace. Kaya nga aman, amazing gid man mo, no? Baka tiningala gid nga ang isa ka tawo na wala sa may nagahigugma sa iya, nagapalangga sa iya, may Dios nga labing balaan. Kag tag-iya sa tanan, nga amo ang nagahigugma sa amin. So that is why kita tanag ginigugma sa Ginoo. Hindi kita magambal niya, wala gi kuya, no? Kaya ginpalangga kita sa Ginoo, we were created according to the image and likeness of God, no? Tanan nga mga tao gintuga sa Ginoo according to His image and likeness. Kasi rin diri sa Ephesians, kaginbasa naton pag-ugid lang, ang number 1 diri makita naton ang God's amazing grace in the past. In the past. Sa nagliligad. Ano ba lang sa diri sa pulong sa Ginoo? For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. No? Ginatagan kita sa Ginoo sang kaluwasan paagi sa iya nga bugay. Ano ang bugay, mga kautoran? Ano ba meaning sang grace? Ang meaning sang grace is unmerited favor. But sa lingon, wala mo na yagin earn. Wala mo na yagin pangabudlayan. Wala mo na yagin bayaran. Kundi ginhatag ini sang Ginoo sang libre. No payment. A gift. Kung maghatag ka bala sang regalo, ano gali? Maghatag ka sa imo ihado o nihada sang regalo. Masaling ka nga, hatag ko ng imo nga regalo, ihado, bayari lang ko buwas o kung sa dason nga bulan. Wala na yan nagkapanakot kay regalo. Kuha mo man na ang Ginoo, tungod sa iya bugay, naghatag siya sa aton sang kaluwasan paagi sa pagtuo.
sa kay Kristo Jesus. Kag klaro ang ginahambal diri sa pulong sa Ginoo, for by grace are ye saved through faith. Ano ining faith? Faith naton sa anak sa Ginoo nga amo si Kristo Jesus. And that not of yourselves, it is the gift of God. Wala ni naton gipangabudlayan. Kaya bisan anong aton pagpangabudlay, bisan anong aton nga pagpaninguha nga maghimo kita sang maayo, hindi kita ma-perfect. Di ba lang? Sino di ka siling nga wala ko ya sala? No? Wala gi kuya kaagi sala sa akon nga bilog nga pagpangabuhi. Tanan kita nakasala siling sa pulong sa Ginoo. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kung nakasala kita, ano ganyan siling sa pulong sa Ginoo? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus. So meaning, ang atong mga nagliligad, kung ginpangayuan natin inisang patawad sa Ginoo, ginbayaran na ina ni Kristo. No? Hindi na magbalik-balik sa aton. Hindi na magbalik-balik. May isa ka Kristohanon, nakasala siya sa Ginoo. Klaro gid. Siya klaro gid nga nakasala ako sa Ginoo. So, ang iya nga ginhimo, nagpanghayo siya patawad sa Ginoo. Nanghayo sa patawad sa iya tanan yung mga sala, alin sa gamay siya tugtog sa iya nga edad. Kaya hindi igin malipatan ang iya nga ginhimo nga sala sinang isa ka date, nagginsulat siya ang date, no? Yung nakasala ko sa Ginoo, patawara ko Ginoo. Nagkristohanon siya, nagasimba sa Ginoo, but every time mabalik sa iya gani inang ginhimo niya nga sala, grabe gid ang iya nga pagidulsol kag silinga Ginoo, patawara ko. So, pila na katuig nagligad, every time magkaon siya, o kung magtulog siya, padumduman niya sala, kapangaya sa Ginoo, Lord, patawaran mo ko sa akong mga sala. And then one time, nung manugtulog siya, nagdamgo siya. Gaara si Kristo siya tubang. Kaginlantaw, ang libro, may libro nga ginakapitan ng Ginoo. Kag ang title sa libro, ang mga sala nga ginhimo ni sina nga tao. Imagine ka na, no? Kinulbaan siya. Naglantaw si Jesus, sabi niya sa amuning bulan, amuning ang imo nga sala. Yung dalambuhanon siya, amuning sa lamgo niya. Sabi niya, sa amuning nga date, ito dali na lang. Sa date nga, sa diin, nag-imo ako sa sala. Pag-abot sang date, sa dira nga pizza, blanco. Blanco. Si Lord, nakasala ko. Di, sili sa Ginoo, kung napatawara na pangayuan mo napatawad mo sala, limpyo na ina. Amen? Amo siling sa pulong sa Ginoo, ano bala siling dili sa pulong sa Ginoo? Ang aton nga mga sala nga ginhinusulan naton. Mga nagliligad, hindi na naton ito pagbalik-balikon, kaya ang Ginoo wala na ganito nagabalik-balik. Once gaging pangayuan naton sa patawad ang aton mga sala, tungod sang bugay sang Ginoo, God's amazing grace towards our past. Ginpatawad na to sa Ginoo ang ating mga kasalanan. Acts chapter 3, verse 19 to 20, ano sining dira sa pulong sa Ginoo? Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, will be wiped out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and He shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, paagi sa kay Kristo Jesus. Sa ginwali sa aton, sa nabatian naton, maginusog kita sa aton mga sala, siling sa puno sa Ginoo. Repent ye therefore, na ginusog kita sa aton mga sala. We have repented of our sins, and we have been converted, paagi sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, that your sins may be wiped out when the times of refreshing shall come from the Lord. Na-refresh kita. Amen? Ipatawad kita sa Ginoo sa aton nga mga kasalanan. Klaro gid. Through faith and not
That of yourselves, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi kita makapabugan. Kaya kung magaluwas man lang natin ang atong kaugalingon, nga anong kanaog pa ang manluluwas. Di ba? Luwasan ko lang akong kaugalingon. We do not need a Savior. But here comes the Lord Jesus, tungkol kinakita sang Ginoong hindi natin masarangan sa pagluwas sang aton nga kaugalingon. Kag hindi mapanas ang aton mga sala. Kundi paagi lamang sa sacrifice ni Kristo Jesus dito sa cross. Kag kung gituuhan naton si Kristo Jesus, kag naghinulos kita sa atong mga sala, our sins will be wiped out. Number 2, God's amazing grace in the present. Wala labot nga ang aton nagliligad in tinuan sang Ginoo tungod sa iya bugay, ang bugay sang Dios nagapadayon adlaw-adlaw sa atong kabuhi. Our present, hindi lang Ginoo concern sa aton nagliligad, concern ng Ginoo today, every day. Ang Ginoo naga-concern sa aton. That is why ang iya bugay ginahatag niya sa aton every day. Sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Wow. Amo ni ang silinila ko no, what keeps you going? Sa isang iba niya di kugitan. What keeps you going? Bisang kainom ka ba na sa mga Powerade o kung ano pa dira nga mga energy drink, nagaka-deplete, no? Nagaka-ubos na siya kaya ma-consume naton. Pero ano ba lang ang nagahatag sa imo sang strength, sa inspiration, sa pagpadayon, sa kusog? Bugay sa Diyos. Bugay sa Diyos. Kung balik doon mo ang imo pala nga mga inagyan, grabe no? Nagyan ko to no? Tungod ng gid sa bugay sa Diyos. Siling sang pariente ni Mrs. Siling niya, grabe ako ng mga naagyan sa nagtrabaho ko. Kaya nag-construction siya. Ang mga kabilya gali ni, kung mag-construction worker ka sa Japan, magandang po ang mga kabilya. No? Kag apaton mo na, halin sa dalawang pagkato na kung pila na ka-story, yung building. Imagine ka na, no? Ibri, wala siya nagpangabudlay. Pag-abot dito sa Japan, grabe niya pangabudlay. Kaya kung balik doon niya gani, siya, grabe, nakalapuwas mo ito, no? Sino ba na nag-ahatag sa imo sang kusog? Sino? Ang Ginoo. Amen? Kung Kristohanon kita, ang bugay sang Dios, either ang aton nga strength, physical, ang aton strength, emotional, kag spiritual, ang Ginoo ang nagahatag sa aton sa tungod sa iya nga bugay. No? His grace is sufficient for us, sinners. Agud nga magtuo kita kay Kristo Jesus. Ang bugay sa Ginoo, adlaw-adlaw. Siya nagapasiga sa aton sa sang adlaw. Bo kung nagliligad nga mga inadlaw, nag-ulan, no? Siya do katugnaw, no? Kabugnaw. Kag basiling naton nga do ka nagahuyo-puyo pang hangin. Nagligad, kadto kami sa okay lang. Nagpakampistuhan kami, grabe ang bugnaw no, kahuyok. Kag wala pa ang adlaw, wala nag-iinit ang adlaw, katugnaw niya. So imagine ka na kung wala nagasiga ang adlaw, maano na lang kita. No? Kinanglan naton ang sunshine, agud nga magtubo kita. Kinanglan sang tanom ang sunshine, agud nga tulubo ang mga katamnan ka mga kakawayan. Adlaw pa lang na, kung puhaon sa ginong adlaw, makaramatay tanan ng mga living things. Diba? Amo na nga, tungod sang bugay sang Ginoo nga ginapasagahay sa aton adlaw-adlaw. His grace is sufficient for you. Husbands, to love your wife. To
To love your family. No? To love the church. Ang bugay sang Ginoo mo nagahatag sa aton. His grace is sufficient for the wives to submit to your husbands and to respect them. Tungod din sa bugay sa Ginoo. Sa mga kabataan, bugay mainis ang Ginoo ang nagatulod sa aton, kanagagahom sa aton agud mangin obedient ka sa mga kabata, sa mga ginikanan nato. Kay ang training sa mga ginikanan sa mga kabataan para ini sa aton nga kaayuhan. Imagine mo na bala kung ang kabataan di mo patudluan sang bisan panghugas na ng pinggan. No? Ang tanan maobra ang nanay. Kaya sila, hindi na sila kabalo, kung sila na lang mga buhi. Kung na sila yung tatay ko pag nanay simula, may eskwela ka sa Bacolod, kami sa Carlota, yung mag-board ko to, kinanglan, kabalo ka sang tanan nga trabaho, kabalo ka manglaba, kabalo ka magluto, kabalo ka mahugas pinggan, kabalo ka magtrabaho. So, dako nga blessing na matutuluan ang mga kabataan, nga maging obedient sa mga ginikanan. May isa ka tao, nag-scholar siya, nakapasa ng scholarship, pa-Amerika, no? Singaporean. Sang dito na siya sa Amerika, siyempre, ang imo scholarship niya, libre kaya sa imo pag-eskwela, pero ang adlaw-adlaw mo lang kinanglanon, amo na yan. Especially yung pagkaon. Kay kamahal sa pagkaon, dollars, sa Amerika. Pero ang iya ginahimo, every time ganing nga may birthday sa iya nga mga classmates, nagapanghugas sa pinggan. Nag-volunteer din siya, bisang wala siya ginasubo. Oh? Kaya every time nga may birthday, number 1 din niya ibitaron na natin si Timothy. Kaya nagapanghugas nila pinggan. Amen? So, sila niya for many years nga nag-eskwela ako dito sa Amerika, wala dito nagutuman. Pero may lang kubusong. Tungod kay, mapisan ka volunteer siya. No? So, muna namin isang training, kaginhatag sa iya mga ginikanan sa iya. His grace is sufficient for us sa aton nga mga struggles in life, sa aton nga mga weaknesses. Mayara kita nga mga habit, mayara kita nga mga pamatasan nga do hindi madula sa aton. Apang kon ang bugay sa Ginoo gani ang aton nga pangayoon, ang bugay sang Dios makibot lang kita. We surrender everything sa Ginoo tungod sa bugay sang Dios. Nagaliwat ang aton mga pamatasan. Amen? Number 3, siling diri sang pulong sang Ginoo sa verse 5 to 7. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Hindi lang Ginoo concern sa aton past, erase niya ato ang aton makasalanan, paagi sa aton paginulsol, paagi sa kay Kristo Jesus. Ang bugay sa Ginoo sufficient para sa aton sa present time. Ang bugay sa Ginoo sufficient man para sa aton palaabuton. Future grace sa Ginoo. Siling sampulong sa Ginoo, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace. Magapuyo kita, magapungko kita, kaupod ni Kristo Jesus. Ang bugay sa Ginoo, tungod sa bugay, sino bala kita? No? Sino bala kita nga doon kita sa Ginoo sa iyang ginharian? Tungod lamang sa bugay sang Ginoo, mga kauturan. Ang Ginoo nagluwas sa aton paagi sa pagtuo, ginsolve sa Ginoo ang aton past, ginsustain sa Ginoo, ginasustain kita sa Ginoo sa present, kag ang aton future gin-assured kita sa Ginoo. Ini tanan bugay sang Ginoo. So kita nga mga tumulo, mayara kita nga mga testimony kung paano kita gin-save sa Ginoo, gin-buligan sa Ginoo. Kag natulupang din naton
nga kita tanan lain-lain kita nga mga background, lain-lain kita mga experiences. Apang lain-lain ang aton nga mga naagyan nga ang Ginoo nagbulig sa aton kag wala gid kita ginpabayan sa Ginoo. God loves us. Kinahigugma gid kita sa Ginoo. Kag nakita man naton gani dira sa pulong sa Ginoo kung mabasahan naton the parables of the lost sheep. Ano gani ng istorya? May isa ka shepherd, may isa ka gatos siya nga karnero, ang isa nadula. Sa niya, bayaan ko anay ang 99 kag pangitaon at ang isa. Kag sa nakita niya, nagpangalipay siya kag nagsiling siya sa iya nga mga neighbors, come let us celebrate with me. Kay nakita ko ang akon nga karnero. Ang parable sa lost coin, ano gani? Nadula ang iya nga coin nga ginaali-ali gid. Ginpangita niya ini kag sang nakita niya ini siling niya ang iya nga 10 pieces of silver nadula ang isa. Makita ini nga parable sa Luke chapter 15 kag tinuan niya ang bilog nga balay. No, hala, siligan hasta nga makita niya atong iya nga coin nga nadula. Kag sang nakita niya ini, she called her friends and her neighbors together, saying, "Rejoice with me, for I have found the peace which I had lost." Buot sa lingon, kung may isa nga makasasala, nga isa na lang gid ang makasasala, pangitaon gid natin sa Ginoo. Bisan ako ang makasasala, ako lang isa makasala. Si Kristo maghangalad sa gihapon sa niya kabuhi. Agud mabayaran ang aton nga mga sala. Siling ni Pablo, ako ang pinaka-chief sinner of all. Kag hindi si Pablo na-amaze gid siya, hindi siya makapatinga igugmaon sa sang Ginoo tungod sa iyang mga ginahimo. Siling diri sa pulong sa Ginoo, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. Tungod ina sa bugay sa Ginoo. Let us pray. Ginoo, salamat gid sa imong dako nga pagigugma. Salamat sa imong bugay nga gipasagahay sa amon. And right now, God, gina-offer nimo ini Ginoo ang imong gugma sa mga katawhan. Kabay Ginoo, nga hindi namon ini pagtalikdan. Salamat nga kami Ginoo nagkalupangod sa imo dako nga gugma kag nag-respond kami Ginoo paagi sa paghinulso sa among mga sala kapag tuo sa kay Kristo Jesus bilang amon Ginoo kag manluluwas. Lord, ginahimaya kag ginamon. Kabay ikaw Ginoo magpakamaayo sa teksa sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen, Gid. Thank you, Gid Pastor, sa nagkahong na message. Indeed, we are saved through God's grace, Gid. And sa sininga time, magakuha kita sa natin nga tithes and offering. Magapalibot ng si Gid. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance, and knowledge and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in His grace also. For ye know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. If there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. But this day I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Thanks be unto God for His unspeakable gift.
This time, let us sing our doxology, and after that, let us request Pastor Sumugat for the prayer. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ginoo, gina-offer namon ang offering and tithes, Ginoo, sa pagbalik, Ginoo, sa imo pagpakamaayo sa amon. Lord, salamat kay Ginoo sa imo, Ginoo, nga kaayo sa mga blessings nga amon na atuman. Kainitan ng Ginoo nagikan sa imo bugay. Kakaba ikaw magpakamaayo, Ginoo, sa mga kamot nga naghatag. Kakaba ikaw maggamit, Ginoo, sini according sa imo, Ginoo, nga mga tinutuyo sa pag-advance sa imo Ginoo ginharian sa sininga kalibutan. Sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon pangamuyo. Pagpasalamat sa ngalan ining amon pangamuyo. Amen. This time, gina-welcome gid ang tanan nga ready. Welcome gid mo kada sa tunda. Puno sa subong. Okay. Sa tanan nga nag-upod sa aton online. Good morning gid sa kay Yuvel. Hello Yuvel, good morning. Thank you gid sa pag-upod sa aton. Kay sa tanan nga ma-replay ni karon. Good morning kay good day gid. Sa Ariman ni Subong, gina-welcome to gid. Si Tito Erning, si Tito Lars, good morning. Ang parents kay ang family ni Rap sa last Sunday si Rap lang isa Subong bilogid sila. Gina-welcome to gid si Narding kag si Bibi, kag si Rico, si Rap Arimante, kag iya nga sister si Rowena. Good morning, good welcome, good lapakan to gid din kay po naman sa Subong. Welcome gid Ariman si Tita Cora, good morning gid. Sila ni Tito Nilo, ni Mama Margie, kag si Zia, good morning. Kag Arena's family, good morning. Welcome gid. Kag si Mamay, good morning. Kag sa Subugan family, good morning. Gid ari gid Subong. Kag pasalamat na gid sa Ginoo ang iya nga katutom kag kayo gid sa aton for the whole week, no. Preserve gid kita kag sa good health gid nga ginhatag gid sa aton kay katugnaw nga daan Subong. Pero gauso gid ang mga lain matsag pero salamat sa Ginoo nga alive and kicking ta diya Subong kay healthy. Grabe ang preservation sa Ginoo sa aton health. So sa gina-announce naman gali nga naton ning a worship service nag-start the day every 8:30 a.m. 8:30 sa aga. Kag after sila may pamahaw na din nga gamay. Kag sa every Thursday ang aton nga prayer meeting every 6 p.m. man. So live man ta sa online ara daton nga online aton page is Alagon Ministries. So sa iban nga mga layo kag iban nga naga-duty amo na nag-upload sa aton sa online pa kay manan yung vlog. Okay, so sini nga time may aton nga closing song I'd Rather Have Jesus kag pagkatapos ini na-request natin si Pastor Sumugat karon for the prayer benediction. Let us sing the first and the last stanza. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands.
sweeter than honey from out the comb. It's all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and live in me than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Yes, Lord, we rather have you than this world. Kamagking imupulong nagasiling Ginoo. What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? Lord, salamat nga ikaw Ginoo naghalad sa imong kabuhi. Agod nga amon kalag maluwas Ginoo. Agod Ginoo kami tanan Ginoo makaangkon sa assurance pagi sa kay Kristo Jesus. Ginadayaw ka ginamon Ginoo sa imo bugay nga ginapasagay sa amon adlaw-adlaw. Kakabay Ginoo ang imo pagpakamaayo gabuko nimo Ginoo sa imo mga kanakan, sa imo mga tumuluo nga nagtipon sa sini Ginoo nga kaagahon. Amo ini Ginoo ang amon act of worship sa pagkilala sa imo Ginoo. Sa pagbalik Ginoo sa pagpasalamat sa imo mga ginhimo sa amon mga kabuhi. Ang amon pangamuyo Ginoo kabay padayon ang imo pagpakamaayo. Bless these people, O God. Bless your people. Sa bisan diin man sila Ginoo magkadto kabay ikaw gid magaupod ang imo favor, ang protection, the shield, O God, sa imo balaan nga presensya mangin sa tagsa-tagsa sa imo mga tumuluo. Salamat kay Ginoo sa mga kabuhi nga yari diri, sa mga kauturan namon nga nagaupod sa amon, hindi man namon ginuupod physically, but Lord, sa online nagaupod Ginoo sa pagsimba sa imo, labuta sila Ginoo sa imo pagpakamaayo. Kabay Ginoo, ang imo blessings, ikabubuo nimo Ginoo ang favor, ang imo protection, ang imo Ginoo mga ginatigana Ginoo para sa imo mga tumuluo. Kabay ikaw gid magpasagahay sa tagsa-tagsa sa amon. Kag Lord, kabay ikaw gid magabantay sa amon sa adlaw kag sa gabi nga ang kaaway hindi Ginoo makahalit sa amon. Lord, we claim your blessings, your promises that you will never leave us nor forsake us. And if we call upon the name of Jesus, you will listen to us. Lord, ginatugyan gid namon ni tanan. Kabay ang gugma sang Dios nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, kag ang pag-iambitanay sang balaan nga Espiritu mangin sa tagsa-tagsa sa imo mga kanakan, halin sa buong tugtugid sa walay katugtuban. Amen. Good morning and God bless everyone. Welcome.